Once again, Lord, we thank you. We thank you for the message that we're going to receive today. I will pray in the name of Jesus. Healing will come, understanding will come, Yes. and most of all, the revelations that is very personal will come to everybody who's listening, online or here in the church. And Lord, I pray, hide me behind the cross and be the one to speak. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga nanonood online at yung mga nandito po sa church. It's a privilege again to share the message of God to you this afternoon. And let me begin this message by a testimony. Then sundan po natin kung ano ang gusto ipamahagi rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Noong kami po ay kinasal ng aking asawa, nagkaroon kami ng anak, si Kelly. So tapos, mga 4 years old na, syempre gusto natin masundan habang kami pa ay bata. Para pagdating ng 50, mag-retire, diba? Hindi na kami mag-retire. Pero talagang wala. Ilang taon din na wala. Hanggang sinabi habang tinuro and then, at that time, tinuro sa amin si Pastor Lourdes, sabi niya, bakit hindi tayo mag-don't watch? Pero hindi namin sinabi kung ano yung aming nasa puso, best na basta. She introduced don't watch. Sabi niya, we have to pray para sa mga kapamilya natin na wala pa sa church. Tapos, and then, at that time as well, maraming dapat ipag-pray, di ba? So, tapos at sabi niya, kahit na mag-don't watch tayo, pero kahit sa bahay na, hindi kumpleto natin yung 40 days. So we did. Nag-don't watch kami. At isa doon sa prayer request namin doon sa don't watch is, magkaroon sana ng another child. And after 2 years, I think, lumabas si Baby Lois. Ang galing ng Panginoon, di ba? Tinutupad niya ang mga request or mga panalangin ng kanyang mga anak. And I'm sure, hindi lang ako, kundi lahat sa atin, nandito sa church o yung mga audience natin online, meron at meron din po kayong testimony that will really prove that God is faithful. Amen? Kung magustuhan ng Diyos sa buhay natin, ibibigay niya yan. Amen? Pero kung minsan, meron din minsan, kahit sabihin natin na tayo ay born again, minsan nakakalimutan natin ang ating pagiging born again. O nakakalimutan ng ating pagiging Kristiyano. Noong wala pang projector, alam niyo ang trademark ng mga born again. Pag pupunta yan sa simbahan, sigurado may dala-dalang Bible. Diba? Amen. Dala-dala palagi ang Bible na physical pagdating sa simbahan. Pero ngayon, advent of technology, actually maganda eh. Maganda yung pina-flash yung verses. Lalo na sa ating mga senior citizen na talagang hindi na nila nakikita. Pero kung hindi ka naman senior citizen, dali na ang Bible. Amen. Amen? Amen. Ang gusto ko lang i-point out is, parang may nagiging hindi na priority ang Word of God. Or hindi na nagiging priority kung minsan ang Diyos sa ating buhay. Sa Pilipinas, minsan this is more prevalent kasi marami kaming oras doon, di ba? Compared ko sa inyo sa Hong Kong na 6 days a week, nandun kayo sa loob ng amo. Tapos wala talaga kayong escape, di ba? 24/7 for 6 days a week, doon kayo sa loob ng amo. Tapos yung Sunday, buti nga lang, di ba, ganun ang setup. Para pag Sunday, para kay Lord talaga, beginning at the end ng curfew. Amen. Di ba, nandun sa simbahan. Tapos, umaalis lang kayo kung there's something necessary. Pero sa atin sa Pilipinas, kung minsan nagiging, nagiging hindi na priority ang Diyos. Yun na nga lang, describe ko kanina. Pagdating sa Bible, hindi na dala-dala ang Bible dahil ano, mabigat.
bigat pa. Mabigat. O kung minsan kung magtawag ng prayer ang fasting ng pastor sa Sabado namin, naku, ilan lang ang darating. Hindi ko alam kung ano ang aming mga rason kung bakit. O kung ngayon, June sa atin. Ang June sa atin, tag-ulan na yan. Pag tag-ulan, naiintindihan natin pag yung mga pinanggagalingan natin na lugar is talagang unsafe kung ikay lalabas para magsimba. Pero usually kung minsan tag-ulan, nagde-decline ng attendance sa simbahan. At ang nagiging rason dahil hindi na nagiging priority ang Diyos. Siya ay tinatawag na lang kapag kailangan. Alam niyo yung pag every Sunday, no, parang yung Diyos is binilalagay na lang natin sa ating bag. Saka natin sasabihin na, diyan ka lang ha, uubuti na lang kita ulit sa Sunday morning kapag pasok ko sa simbahan. Para buong week, hindi na siya nagiging priority. So, in the end, our priorities needs healing as well. Amen? We need to put God back as our priority. He's not somebody na ilalagay na lang natin sa ating bag after service. Tapos, uhugutin na lang natin pagdating ulit ng linggo. Hindi siya yung Diyos. Nakakalimutan natin sa buong linggo. Tapos, i-rush natin ang Saturday katan. Sa dinumitan, Shakti Agri, Buyudot Mansika ako Diyos. So, it's not somebody to deprioritize just because we have a lot of trabaho or may stress or kung ano pa man ang that will get our attention. I mean, that will catch our time. Right? So that's the first one na kailangan natin. Let's look at ourselves. Am I deprioritizing God? Siya ba ay kinakailangan ko lang tuwing linggo? Siya ba ay kinakailangan ko lang tuwing I need something? Right? So the first one that we need healing is our priorities. Kasi God should be our priority in everything. Sabi nga sa Colossians 3:22-23. Colossians 3, basahin nga natin. In Colossians chapter 3, verse 22-23, work as if you're working for the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, kahit pala sa ating employment, ang ating boss ay si Jesus. Amen? Amen. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it, not only when their eye is on you, to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Work as if you are working for the Lord. Amen? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for men. Amen? Right? Amen. So that's the first one. First one, what we need healing on is on our priorities. Sabi nung isang member namin dun sa ambiyong, sabi niya, sa bahay namin, may tension daw ng konti sa kanilang bahay. Pero sabi niya, nevertheless, sabi niya, pupunta pa rin ako magsamba. Dahil kapag nandito ako, parang may nadadayod or parang gumagaan yung kanyang pakiramdam. Amen? Naramdaman niyo yun kapag umuwi kayo sa Pilipinas, parang sa loob ng bahay nung is may tension or medyo tense. Pero sabi nga niya, kahit na gano'n ang sitwasyon sa bahay, pupunta pa rin ako magsamba. Kasi in 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen? Alam mo, pagdating sa mga pelikula, o hindi ko lang kung anong number yung hotline nyo dito sa Hong Kong. O anong ito is hotline ng church natin, hindi siya emergency number, yung nakasulat dito sa pulpito. Pero di ba sa pelikula, sabi natin, is meron tayong 911, tama? Emergency call. Or sa Baguio yata, today is meron tayong 911 din. Alam niyo yun, in case of emergency, tatawagan mo. Sa other countries, and the time na mag-response ka, dapat sa emergency is 8 to 15 minutes. Dahil ina-after mo doon is yung buhay ng tao. Correct? Di ba kung minsan ganun din ang tingin natin sa Diyos?
Emergency hotline lang din siya. Dayan, may problema ako. I need your help. Ganun na tayo sa Diyos. Parang nakalimutan natin na, di ba, Diyos din siya kahapon nung wala akong problema. In our prayer life, God is God only somebody that we dial as 911 and expect the result to be available in 8 to 15 minutes. Di ba kung minsan ganun? Tapos kapag hindi binigay ng panahon, ay binigay ng Diyos, sabihin na natin, forget about it. I don't need you anymore, Lord. Ako na lang ang gagawa. Parang rush. Gusto natin palagi rush. Parang MTR na madali ka lang dadalhin sa kung saan gusto pumunta. Walang traffic. Amen? We are so used on instant coffee, instant cell phones, parang lahat na lang is instant, no? So, ang nangyayari is nakakalimutan natin yung term that we have to wait on the Lord. Alam niyo nung sino dito ang mga kailan ko born in the 1980s? Meron? Wala? 90s kayo? 70s ako. Sige, pero si Ate Lisa. 90s kayo? We are so old, Manang Lisa. We are so old. Ano nung year 2000, alam niyo ang cellphone ay ang battery niya naglalas ng 3 to 4 days. Actually, kapag 2 days na yung battery ng cellphone mo, may mali na, meron na, there's something wrong already dun sa cellphone. So, doon pa kami sa time na abutan pa namin yun. Wala pa kami sa time na puro rush na lang ang lahat ng bagay. Ano ang point ko? Bakit ko ba sinasabi yung ganito? Bakit natin i-emphasize or bakit natin binabalikan ang nakaraan ng bagay? Kasi kung minsan ngayon, ang ating feeling sa Diyos nagiging emergency hotline siya. Alam mo yung pagsabi natin, if we pray, sometimes when we pray, we say to the Lord, Lord, lead me where you want me to go. Pero pag sasabihin sa'yo ng Diyos, sige anak ko, dito tayo pupunta. Di ba meron kang hinanakit sa kasama mo? Kailangan mo siyang patawarin. You have to let go. You have to let go of bitterness. Pero anong nangyayari? Sasabihin natin, ayaw kumain. Di ba? Na-imagine natin. Ma-imagine nyo, for example, sasakay ka ng bus. Ang bus ay pupunta North Point. Pupunta North Point. Pero gusto, ayaw mo pupunta sa North Point. Pupunta ka dun sa driver's seat. Tapos kukunin mo yung manibela. Ikaw na lang, ako na lang mag-drive. Sabi mo sa exit, taxi driver, the bus driver. Di ba ma-accident kayo? At some point, kapag ginawa mo yung ma-accident kayo, parang ganun kasi, parang ganun ang nangyayari sa atin. Ang Diyos gusto niyang dalhin tayo on the road of forgiveness, pero gusto mo naman is kumaligtad ka. Nawawala yung trust, nawawala na yung, anong term natin? Nawawala yung, nawawala. We lose the trust that God is going to lead us somewhere where we need to go. Amen? Kasi ang Diyos, how do we perceive the Lord? Number one, do we perceive it as somebody na kailangan lang natin siya kapag may emergency? Kapag tumawag sa atin sa Pilipinas, kailangan mo ng ganito, doon lang ba tayo tumatawag sa Diyos? Or do we perceive Him as Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom? Alam natin yung mga redundant names of God. Do we perceive Him as that? Do we perceive God as what is written on the Bible? Emergency hotline lang ba siya? Nakakalimutan na natin. In Deuteronomy 31 verse 6, it says there, He will not leave you or forsake you. Ito si Moses is speaking to the Israelites, but of course, very applicable din sa ating lahat. So second, na kailangan natin kuminsan is, where we really need healing on is on our perception about God. Ang Diyos ba, yung perception lang natin sa Kanya is to based on how do we perceive Him or based sa sitwasyon lang sa atin natin
sitwasyon ng ating buhay? Or is He the one, or is He the one, or He is the triune God? Is God the Father who created us, who sent Jesus to suffer, died and buried for our salvation. And when Jesus died, He sent Holy Spirit to come down to be our counselor, who will remind us of everything that Jesus said as is stated in John 14:26. But the Advocate, the Holy Spirit of the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Paano natin sa second, kailangan natin evaluate sa ating sarili? How do we pursue God? Is God is just emergency hotline lang ba siya? Or He is our companion 24/7 kahit na tayo ay nasa ating buhay? Hindi na kapag day off na nandito tayo sa simbahan o office. Amen? So that's the second one we need. Kasi ang Diyos hindi siya bus driver. Amen? Na pwede, or hindi siya, alam niyo yun, He is the driver at hindi tayo yung backseat driver. Diba kapag nagsakay ka sa taxi, tapos utusan mo yung taxi kung saan niya gusto pumunta. I mean, ikaw magsasabi every turn kung gusto niya pumunta, magagalit man sa iyo yung taxi. Pababain ka ba niya, no? Because the Lord is not a taxi or a Grab driver that we call only when necessary. He should be our constant help. Hindi siya actually malayo, He is very near. Ang kailangan lang is yung action natin to be always be connected to the vine. Sabi nga sa John 15, I am the vine, you are the branches. Para lagi tayong buhay. Amen? Yes. Amen. Amen. Third one. In Malachi chapter 3. Malachi chapter 3. Ano, memorize natin sa Malachi. 10 to 11 lang. Pero basahin natin yung sumunod, yung earlier. I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Do we declare we are descendants of Jacob? Amen? From Jacob doon nanggaling si Judah na pinanggalingan ni David. Si David doon nanggaling ang human lineage ni Jesus Christ. Amen? I, the Lord, do not change, so you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. I, the Lord, do not change, sabi ng Diyos. Sabi din sa Psalms 24, verse 1, sabi na rin doon is, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sabi doon sa Psalms 24, verse 1. Tama, di ba? Kaya na natin binibigay ang ating tithes, binibigay na natin ang ating offerings. Pero kung minsan, meron tayong nakakalimutan ibigay. Ano yun? Oras. Kaya sabihin natin, ibigay natin ang ating tithes, ibigay natin ang offerings, pero baka nagiging religious practice na lang yun. Kapag wala tayong oras sa Diyos. Kapag yung talents natin, ginagamit natin sa iba, it becomes only a religious, kumbaga, yung pagbigay na lang natin ng ating tithes. Sabi na Diyos, everything in me. So, ibig sabihin yung everything na nasa akin, sa Diyos na yun. Amen? Nung una pa akong na-born again. Paano ako na-born again? Ako ay, let me just share also a testimony, a short testimony. Paano ako na-born again? Una, I'm just a church, kumbaga church attendee lang ako noon. Although nung high school ko, sinabi ko na talaga sa tatay ko that I want to become a born again. Gusto kong mag-join sa isang church na 3 believers doon sa amin dahil yung friend ko, lagi siyang nakangiti para siya walang problema na taga 3 believers. Hindi naman siya matalino sa school, mas matalino nga ako, pero lagi siyang nakangiti. Siya yung parang laging walang problema.
Kaya I said to my father, I want to become a born again. Pero hindi natupad. Of all the years, hanggang sa nag-a-attend lang ako ng born again, pero wala talagang commitment. Hanggang sa I married Brother Jimmy, doon na nagsimula. Sabi niya sa akin one time, tumawag siya sa phone, lunch break pa namin yun. And then sabi niya, anawan ipagang. Okay, anyan ipagang. Balis ako ng konti doon sa kantin namin. Pumunta ko sa some place where it's quiet. Then slowly, maybe he was praying before then. Saka siya tumawag sa akin, sabi niya, apaya ka nga at pabaptize. Kasi kastoy, mga ka nga at pabaptize. He was very blunt. Sabi niya, kumbaga, he was kind but blunt. Kumbaga, straight to the point ang pagkasabi niya sa akin. Then I said, sige. Tapos, he worked it out siya at nag-send ng schedule. I was baptized in Center Terje Bilog Plantengay, Igut, at dati drum na red, na orohan, dyan na, nag-office sa lahat. Amen? So what's my point in relation to our topic of our giving or healing, or our giving our time to the Lord? Kahit na ako ay na-born again at that time, it is slowly, kumbaga yung changes, sa case ko pwede naman kasi yung change sa isang tao is one click, di ba? Sa case ko is parang slowly, God showed me that I own everything, including your time. Kasi when I was younger, or nung una pa ako, before, I really love to read. Gusto kong magbasa. Kaya pagpunta kayo sa bahay namin, ang dami kong Reader's Digest. Yung magazine, or yung, dito, before, no, or yung, alam mo yung condensed books ng Reader's Digest na yung ganito kakapal, 4 na novels yan. Mura pa kasi sa book sale noon, wala pang PDF. Ang cellphone pa kasi noon is, di ba, naliit lang, ganyan lang. Tapos hindi niya kaya, yung malaki, walang 256 noon, o walang 128. Yung USB lang noon, ang 256 at 128. So, lagi akong bumibili noon ng packet books doon sa book sale sa SM dahil na mura. Gusto kong magbasa. And I was rebuked by God. Sabi niya, bakit ka magbabasa ng ganyan? Ang dami kong packet book, ganun. Pagpasok mo pa lang sa bahay namin, doon sila naka-display. Then God impressed on me. Sabi rin na sa akin ng mister ko na, kasalanan nga may talunan ng mas masama. I did not understand this. But later on, God really impressed on me na nahagis. Tapos na. Because it's getting the time na para sa akin, sa pagdapas. So there's really one point in my life na yung appetite ko, all of those books na wala. Kasi di ba pag nagbabasa tayo ng mga packet, sino nagbasa rin yung ng Tagalog ko? CCC. Alam natin kung anong laman, di ba? At it's the one feeding our mind. Di ba? Pero, and we thank the Lord that when He showed us, you stop that because it's feeding something na hindi maganda sa puso mo. Nag-i-imagine ka na kung ano-ano. Di ba? Mag-i-imagine ka na kung ano-ano dyan. Ibahin. So, ang nangyari, yung appetite ko talaga sa pagkasabi, hindi ko mahal. No. And I think, hindi ka lang mawawala. Amen? Ano nawala yun, na nabasa ko ang Bible, I think, 3 or 4 times ko nang nai-round yun. This one. And today, I started to round New Testament. Gusto ko ulit-ulitin na yun. It will not be, meron times na meron ang maiintindihan. Pero there are times na talagang ang very clear din. Yung kung magbabasa ka, very clear ang impressions na yun. When
it was all about, it was healing, 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 right? Na kung hindi ko, na if I did not spend my time reading the Word of God, hindi ko makapatch yung message that God wanted me. Yes. So the third one that we really need healing is on our resources. Hindi lang yung pera, because you know, everybody, hindi naman talaga tayo give our tithes, di ba? To His offerings and our pledges and pledges. But God really wants our resources. Kasi baka yung time natin, sino nanonood ba ng K-pop? Nanood na rin ako lang ng K-pop after tayo. Iniwan ko yung sabi pa ng Diyos. Iniwan ko rin yung mga K-pop, dyan series na rin. Nanood ko kung yan. Pero sabi ng Diyos, iwan mo ko. Those are getting my time. Yung oras talaga para sa Diyos is na binigay ko sa akin. Sabi ng Diyos sa akin, iwan mo ko yan. Yes, Lord. So, mula no, I think 2024, I think, nung ako'y na-opera sa bahay, I spent 2 weeks na mag-recuperate, na mag-isa ko lang sa bahay. After that, sabi ng Diyos, you have to stop watching K-drama because it's getting time. Amen? Sayang. Baka dapat manood na lang ako ng live. Kung may magkukulang pa ako sa service. Sa mensahe, di ba? Yes. Okay? So in summary, the very healing is our resources. Sabi nga dun sa Amos chapter 5, actually, no, Monday yata yung noong devotion bilang what is Monday. Ay, pala, no, Tuesday yata, binasa rin nila is Amos chapter 5. Sabi dun sa Amos chapter 5, in summary na lang is, the Lord is telling the Israelites, He cannot stand the religious festivities. He will not accept burnt offerings. I'm telling the Israelites that the music of harps and drums are noise. Sabi niya, nag-worship ang Israelites, pero sabi niya, ayaw ko yan. Parang it's a noise, parang yung narinig na ngayon sa baba na narinig dyan, di ba? Parang noise. I hate and despise your religious feast. I cannot stand your assemblies. Dahil ang puso nila ay malayo sa Diyos. At kung minsan tayo, hindi natin namamalayan, lumalayo tayo sa Diyos. Dahil nga, the time that we should be spending to meditate, to read the Word of God, lumalayo tayo. We spend it on social media, sige mo kumaupo ka kasi ng 30 minutes, panood ka lang or dati nga sa akin na mayroon talagang drama na pinapanood, and then the Lord is telling the desire. We spend a lot of prayer, we spend it on meditation. Yes. So, we need healing on our resources. And our resources includes our time, our money, yung ating kalakasan, our strength, gifts, and talents. We should all use them to please the Lord. Amen? Minsan sabi natin, bakit lagi ako may sakit? Baka yung sakit mo is a way na tinatamig ka ng Diyos bumalik ka sa akin. Minsan sabi natin, bakit ang daming trials? Bakit ganito ang nangyayari sa Pilipinas? Ganito ang nangyayari sa bahay? Baka it's a way that the Lord is telling you, you turn your hardships into worship. Amen? In Psalms, sabi ni David, in Psalms 41 verse 1 to 4, O Lord, have mercy on me. Heal me, for I have sinned against you. Diba? Si David, he was a mighty king. Pero very humble pa rin siya na magsasabi ko, ay, patawarin mo ako, Diyos. Heal me, for I have sinned against you. In Hosea chapter 6 verse 1, Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds. There is nowhere to run but to God. Amen? Kung ano man yung kabigatan sa ating loob, kung ano man ang sama na
Ang ganda ng depiction nila sa mga places of the world. Londoner, sabi ko sa hotel. Parisian, wow, parang ang Paris, parang nasa Paris kapag pinicture ng Eiffel Tower. Tapos doon sa Venetian, parang nasa Venice dahil may kanal sa loob ng hotel. Wow, ang ganda. Pero suminsan ay always at the back of my mind, saan pupunta ang pamumunuhan na nalaraan kung wala ka na sa mundo? Numatay ka, papanan ng tugot ng ganito. So talagang very, very important is how do we take care of our soul. How do we take care of our soul? So, ang concluding story natin ngayon, it's a concluding story. Punta tayo sa John chapter 11, 38 to 44. Kilala niyo si Lazarus? Si Lazarus, siya yung, diba? Si Lazarus, siya yung kapatid ni Mary at Martha na namatay. Actually, si Jesus, nalaman niya, may sakit si Lazarus, pero hindi siya agad-agad pumunta doon. Please read John chapter 11 in your own time. Hindi siya agad-agad pumunta doon sa lugar nila nung nalaman niya may sakit si Lazarus. Nag-antay pa siya actually ng a few days bago siya pumunta sa bed. Kung pumunta siya doon, patay na si Lazarus. 3 days na siya doon sa tomb. Hindi ko alam kung, sorry, ano ang Tagalog ng tomb? Libingan. Doon sa libingan. 3 araw na siya doon sa libingan. So, na-imagine nyo, ang patay ng 3 araw na sa libingan. Ano ang amoy? Mabaho, di ba? Kasi pag-stop pala ng ating breath, wala nang magpapang or wala nang magpapang ng dugo. Kaya automatically kapag namatay tayo, minsan may lumalabas naman na dugo sa ating mga ilong, sa mga tenga, kasi yun na yung, wala na magsa-circulate kasi patay na yung puso. Amen? Ganon ang nangyayari ganon pala ang nangyayari kapag patay. So imagine mo na lang si Lazarus, 3 days na siyang nalilig. 4 days? Oh, yeah, sorry. For he has been there for 4 days, sorry. It's in verse 39. Andun na siyang 4 days. Sabi niya ng kapatid niya, sana kung nandito ka, sabi nila kay Jesus, sana kung nandito ka earlier, hindi namatay si Lazarus. Sabi nila. Pero ang sabi ni Jesus, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi nito. So sa John chapter 11, 38 to 44, there were 4 commands that was spoken at this time. Number 1, verse 38. Jesus once more deeply moved to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. At ang sabi dun sa verse 39, sorry, it should be verse 39, take away the stone. Take away the stone. Mga kapatid, sa puso ba natin may mga batuta na naghaharang para marinig natin ang salita ng Diyos? Yung sabi natin, si Lazarus nilibing siya sa isang libingan na may stone. Kumbaga covered by stone. Siguro, di ba mas stone mas dense yan sa halong kasi ngayon ginagamit natin is halong lang. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, take away the stone. So figuratively sa atin din, may mga bato pa ba sa ating puso na it's hindering us to listen to the Word of God or to the will of the Father in our lives? Meron pa bang bato dito na kailangan natin alisin? Maaring yung bato is yung na-describe lang natin kanina na 3. Pwede si Jesus ay malayo na, or ang Diyos ay hindi na siya priority. Parang siya na lang ay tinabag natin every Sunday na hinuhugot na lang natin pagdating ulit ng ating day off. Kailangan natin tayo day off. Kung ako pupunta sa simbahan. O pag tayo sa atin sa Philippines or in other parts of the world na ang day off naman natin is Sunday, come.
Sabi natin sa kanya, pagdating ng simbahan. O sa mga Western nations, na mayroon silang sasakyan, baka sa Jesus na may nasa trunk. Nasa trunk ng sasakyan na ilagay na lang natin siya doon, tapos pagdating ng Sunday, saka natin siya hihilahin. May sumurot ka siya yung simbahan. Ganun ba? Ganun ba yung nagiging priority? How do we treat Jesus? Is He already something na priority lang natin kapag Sunday? Or pwedeng ang stone din natin is perception natin ng Diyos. Hindi na siya yung Jehovah Jireh, hindi na siya Jehovah Nissi, hindi na siya Jehovah Shalom, or the other redemptive names of God. But rather, siya lang ba ay somebody na kailangan lang natin kapag may emergency. Oh, may emergency sa Pilipinas. 911, 911. Magpapanik na. Or pwedeng example lang yun, di ba? Or is God somebody na hindi na niya kailangan ng ating time? Pero actually, ang Diyos, kailangan niya. He is teaching us na di ba? In Psalms chapter 24, verse 1, He owns everything, including ang ating oras. So in our perception, in all of this, ano yung bato sa puso natin na kailangan natin alisin? Sinigaw ni Jesus, take away the stone, sabi niya. Para ma-access niya si Lazarus. Para marinig ni Lazarus ang command. Diba? Yun yung first command that was stated in verse 38 to 44. Parang tayo, we have to take the stone para marinig natin ang tinig ng Panginoon sa ating puso. Kasi if everything is done for, saan tayo tatayo? Andun ba tayo saan na tayo tatayo after everything? Amen? Verse 39, sabi doon. Verse 40, sorry. Then Jesus said, ito yung second command, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Ibagbaga ko na siguro, what will they believe on? Balik tayo dun sa verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though to die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? So we take away the stone and we believe that Jesus is the resurrection. Hindi lang kung tayo ay namatay, kundi kahit tayo ay buhay na buhay. Amen? Kasi kahit even if we are so alive physically, but spiritually, we are dead. And we really need Jesus to resurrect us. Amen? We need Jesus for us to come alive again. At paano sabi niya doon? How? We just have to believe. And we receive it by faith. Come on. We take away the stone and we receive it by faith. That ang Diyos naman ang makapagbibigay ng buhay ulit sa ating puso. Para kung ano man ang sitwasyon sa buhay, kaya pa rin natin mag-worship at dayaw kanya na imin. Uri mo ito'y badbalay yung tense, ito'y pagtrabahuan yung tense, at akay mantipalay o kasama ni doktora niya, ang ito'y latati at dayaw. Amen. Amen? Yes. At one time, diyo pisina mo ito, ayan, diyo Pilipinas, alati tayo, very tense kami magkag. Awan pa prepare ko para diyo presentation di nagkato ma opisyal di ayan di nagkato ma opisyal di kumpanya nga pagtatrabaho ako na. Grabe di tension. Mabang na-drive nila kay ko, agday tayo because of kahit na sintonado ng boses ko, agday ako lang di ba? And he's my husband, so he can enjoy my teacher to boses. Or ano sintonado ako, sige. Tama, ayun na, hindi man ko sa presentation, balik na may jay, or the ongoing may jay presentation, but balik na may kamaawan detention. Grabe. God is very true. Amen. Yating baga na is Amen.
Reject, tumawag ka kanya. Diba? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will show you, and I will show you. Maybe we just read. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know, sabi niya doon. Dati hindi ko rin alam na yung trabaho pala is pinag-pray dapat. Ang alam ko talaga naman is dapat separate ang trabaho every Sunday. But slowly God is telling us that in everything we do, we parang ang Jesus ang ating Diyos. Amen? So balik tayo sa ating verse 3. So in John chapter 11, ang third commandment was spoken, sabi ni Jesus. In verse 43, John 11 verse 43, sabi niya rito is, Lazarus, come out. Lazarus, come out, sabi niya doon. Kapag ba may bato, maririnig kaya siya ni Lazarus? Hindi, di ba? Because it's a tomb. Yung tomb kasi nila roon is parang kuweba, tapos yung ruangan na bato. Kinyatay na tatakot, pinaramit kayo na harap dapat maruangan na doon natin. Amen. So sabi nila ng Diyos, come out. Ano sabi? Si Lazarus ba ay nag-stay? Hindi, di ba? Lumabas siya. Bakit siya kailangan lumabas? Dahil yung tomb, ma-imagine nyo ang tomb. Pag-uwi niyo sa Pilipinas at ang bahay niyo ay semento at monsoon rain, di ba very damp? You recall? Very damp yan. Pag monsoon rain kayo umuwi sa atin. Very damp, tapos para kayo sisipunin palagi. Dahil nagaduti, buot, aruti, grain, agtubo. Basta or na no ay naman di biodegradable, agtubo, di buot, di ba? Pati ti semento, agbuot, or anong Tagalog na lolo, molds na lang. Sige, molds. Maraming molds. Sorry kung hindi ko pala ng Tagalog. So maraming molds pagdating sa bahay. Imagine nyo yung tomb kung saan kinalalagyan ni Lazarus. Ganon din ang itsura. So he has to come out of that tomb. Kasi binubuhay na siya ng Diyos, di ba? Lazarus, come out. Parang sa atin din, we have to come out kung ano man ang sitwasyon that is bringing us down. We have to come out. Dahil He puts impressions on our hearts and we have to obey so we can come out of a graveyard situation. Bakit natin sinasabing graveyard? Because baka yung ginagawa natin, it will not bring glory to God. Take note yung example ko kanina, pagbabasa lang ng pocketbook, hindi naman masamang magbasa ng pocketbook, di ba? Pero kung yung binabasa mo ng pocketbook is romance novels, anong nga nakasulat doon? Very intricate. You're feeding yourself something na dapat hindi. Di ba? Para ka lang nanonood ng pelikulang hindi maganda, nakasulat lang. At nagiging graveyard yun kasi it will not bring glory to God. Amen? So we have to come out. Tapos when we come out, hindi na tayo babalik sa dati. Dahil hindi tayo aso. Diba in Proverbs 26:11, as a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly, sabi dito. We have to come out, hindi na tayo babalik. Kaya in verse 44, sabi ni Jesus, take off the grave clothes and let him go. Right? So, 4 na commands. Command first is, take away the stone. May bato pa ba sa puso natin? Baka may gustong sabihin si Jesus ko, pero kung may bato pa rito, hindi natin siya maririnig. Secondly, we have to believe. Did I not tell you to believe? Sabi ni Jesus kay Martha. Kasi sabi na Martha, but Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Sabi ni Jesus, did I not tell you to believe? Sabi niya. I am the resurrection and the life, sabi ni Jesus. Amen? And then verse 3, we
have to come out. Sorry. Sabi ni Jesus kay Lazarus, Lazarus, come out. At si Lazarus nga umalis dun sa graveyard. And when we come out of our graveyard, verse 44, take off the grave clothes and let him go, sabi niya. So kung ano man ang inalis ng Diyos sa atin, hindi na natin babalikan yun at isusuot ulit. Naintindihan natin? Kung ano man po yung graveyard na, grave clothes na inalis na natin sa ating buhay, huwag na natin balikan ulit at isuot natin ulit. Hindi tayo parang aso, di ba? Hindi tayo aso na as a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly. Folly, sabi pala. In Hebrews 10:26-27, if we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice of sins remains, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume all adversaries. Amen? So kung ano man yung inalisan ng Diyos, huwag na natin balikan at isuot ulit. Sabi ni Jesus, pinadala niya ang Santo Espiritu, di ba? Aalis siya at ang babalik sa kanya ang Santo Espiritu. Isuot tayo, ikawas tayo kung dyan. The righteousness that comes from Christ Jesus, isublim tayo na ibati. Amen? Tapno magwardyaan tayo, putahan tayo na subliman nun, no at niya may nalipatan, ay niya din imbati tayo. Amen? So yun po ang aking message today. Amen? Ang conclusion niya is yung story of Lazarus rising from the dead. Reading po natin ulit. Number 1, kung ano man po yung bato sa puso natin, kailangan natin tanggalin. Amen? When the Lord is already speaking to us right now, that says, Lazarus, sabi niya rito, take away the stone. Kung meron po, we have to utter it to the Lord and ask for forgiveness or ask the Lord to show us how do we remove. And secondly, we have to believe that Jesus is the resurrection and the life. Sabi niya, I have come to give life. Amen? Yun lang, I have come to give life and to give it to you wholly, sabi niya. And we just have to receive that. And thirdly, we have to come out. Talagang may voluntarism sa akin, may action sa akin, we need to come out. Kung gusto niyang itapon din yung pocketbook mo, baka may pocketbooks ka pa dyan, then itapon. Kung meron pa tayong sinafollow na hindi, meron pa tayong sinusundan na k-drama, baka gusto rin ng Diyos is, tigil na natin, ano gusto po sa inyo sa Hong Kong? C-drama? Or hindi ba lang? Amen? At kung sabi na niya doon, take off the grave clothes and let him go. Alisin na doon natin. Amen? We lay down our grave clothes so we don't go back to our old ways. So regardless kung ano po yung level ng ating service, we all should keep watch and pray. Amen? Because in the end, dalawa lang po ang destination sa ating lahat. It's either heaven or it's either hell. And we do not want to start the hell here alone. Dahil sa mga konting actions that will slowly will trap us. Right, ay kararating. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your word today. Thank you for your revelations. And I pray, O Lord, that whatever personal message that each one has received, I pray, O Lord, that you will be the one to show to us whatever stones that are still in our hearts that we need to remove. And I pray also, Holy Spirit, you will be the one to enable us so that whatever things that are hindering so that we can hear your word, that are hindering us to hear your word, you will be the one to remove that. You'll be the one to show it so that we will know how to remove. We will take action on whatever impression made to moving and made of us.
that Lord knows, sina kami tataas, we end our service, be the one to always seal. You seal your words that we have received today, seal it in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen.